Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, i-review naman namin ang kotse ng kuya ko, ang Toyota Vios XE CVT. Ano, ready ka na? Parati naman eh, tara na! Ang makina nito ay 1.3-liter dual VVTi 4-cylinder inline double overhead cam 16-valve petrol engine. May maximum output ito na 99 PS at 6,000 RPM. At may maximum torque naman na 123 Nm at 4,200 RPM. Ang transmission nito ay CVT. Visit our website, rit-ridingintandem.com para sa mga articles, price list, at loan calculator para malaman mo ang down payment at monthly amortization ng sasakyan na gusto mo. Low maintenance pang matagalan. Worry-free sa mekaniko at pyesa. Pwedeng pang malayo ang biyahe, pwedeng pang business at pwedeng pang pamilya. At budget pa rin ang presyuhan. Yan ba ang hanap mo? Ito ang isa sa pinakamagandang halimbawa niyan, ang Toyota Vios. Bumingo ang Vios sa update na to. Maayos na ang line sa unahan at hindi na alanganing pa V ang itsura. Medyo hawig na niya ang mukha ng Camry, di ba? Mahaba ang halogen headlights na nagsimula sa unahan at nag-extend sa halos kalahati na ng fenders. Blacked out ang grille na tumuloy-tuloy hanggang bumper. Wala nga lang tong fog lamps pero maganda naman yung hugis ng lalagyan. Sa side, black ang side mirror, ang door handles at ang paligid ng mga bintana. Itong rain gutter, additional lang yan, hindi talaga yan kasama. Di susi ang pagbukas ng pinto. Ang signal lights nasa fenders. Naka-steel rim na may hubcap ang gulong at ang size 175/65 R14. 140mm naman ang minimum ground clearance. Type namin itong ilaw sa likod. Simple and sexy ang shape. Di mo masyadong mahalata pero meron siyang mga subtle curves. Sa totoo lang, wala namang straight line sa shape ng ilaw. Merong antena, defogger, third brake light at disusi ang bukasan ng trunk. Meron ding reflector sa bumper. Please like and subscribe! Bago namin ipakita sa inyo ang loob ng sasakyan, pakita ko muna sa inyo itong susi. Ito ang susi ng Vios XE. Ordinaryong susi, may plastic, may logo ng Toyota. Para sa price list, specifications at loan calculator, pumunta lang kayo sa website namin, www.rit-ridingintandem.com. O, ito na! Ipapaalala ko lang sa inyo ha, ito yung pinakamurang version ng automatic ng Vios. Pero ang interior, modern na at pasadong-pasado na sa taste ko. Kayo, anong masasabi nyo? Sige nga, i-comment nyo sa baba. Ang adjustment ng manibela, tilt lang, wala siyang telescopic. Ang upuan naman, nare-recline, na-abante, na-atras, at meron din tong seat height adjustment. Sa space test, ang tuhod ko, isang fist may konting sobrang space pa. Ang headroom naman, lampas-lampas pa talaga sa 5 daliri ko. Check naman natin kung kakasya ako dun sa likod. 5'8" ako pero kasyang-kasya ako dito sa second row seats. Yung tuhod ko, meron pang 1 fist at sobrang space pa. Ang headroom ko naman, medyo lumiit kesa sa unahan. Mga 2 daliri ko na lang pero kasyang-kasya pa rin ako. I-check naman natin yung space sa trunk. Ang laki ng space, pwedeng pang pamilya. Pero para ma-feel nyo talaga yung luwag niya, i-G-test muna natin.
It's Calico time! Simulan na natin sa ceiling. Meron siyang dome lights, dalawang map lights, parehong visor niya, wala nga lang salamin, tsaka wala ring ilaw. Ang rear view mirror naman, merong night and day switch. Ang manibela, urethane, pero mataba at malambot hawakan. Nasa left side yung controls para sa infotainment system, nasa right side naman yung controls para sa Bluetooth phone function. Ang instrument cluster naman, simpleng-simple lang ang design. Kitang-kita mo naman yung sulat, yun naman ang importante dito. Wala siyang mga chrome-chrome. Nasa left side ang tachometer, nasa gitna yung speedometer, nasa right side naman malaking fuel gauge. Ang sidings naman, syempre, budget car tayo. So lahat talaga to mga hard plastics. Pero pag tinignan mo naman, modern ang design at kumpleto pa rin naman. Merong bottle holder sa ilalim, compartment, all power naman lahat ng bintana at yung patungan ng siko mo, meron namang cloth na nakapatong. Ang dashboard, syempre, ganun din kagaya ng sidings, puro hard plastics. Pero ito ang pinaka-importante dito, ang infotainment system. Ito, tandaan nyo lang ha, ito ang pinakamurang automatic na Vios ha. Pero itong infotainment system, 6.7 inches at kumpletos recados. Merong Bluetooth phone function, Bluetooth music, USB at ito na ang pangmatindihan. Meron siyang Android Auto at Apple CarPlay. O, anong masasabi nyo? Sige nga, comment below. Manual ang aircon system, meron siyang mga rotary knobs. Madaling intindihan kung gagamitin mo. May thermostat, merong fan speed, at meron kung saan lalabas yung lamig. Sa baba, meron siyang maliit na blue na ambient lighting, panis. Sa baba, merong dalawang cup holders. Ang shifter natin, gate type. Meron siyang shift lock, park, reverse, neutral, drive, at meron ding manual mode. Manual ang handbrake, merong lalagyan ng cellphone sa gilid, at meron pang power supply. Ang armrest naman plastic. Sa loob, medyo maliit, pero at least meron pa rin, di ba? Ang mga upuan, cloth, breathable. Sakto rin naman yung katawan ko, komportable. Meron na rin tong libreng seat cover. Pangbaraga na talaga. Dito sa likod, magkabilang side, merong hawakan, bottle holders, at compartment. Sa passenger side, meron siyang seat back pockets. May 3 seatbelt, 3 headrest, at merong ISOFIX tethers. Dito sa likod, merong ilaw sa ibabaw. Sa ilalim naman, ang spare tire niya kapareho ng mga nakalagay sa labas. At ngayon tapos na tayo sa exterior at interior review. Test drive naman tayo, no? Let's go? Let's go! Okay, eto na nga tayo. Nagmamaneho na nga eh. Unahin na natin ang suspension dahil dito medyo sira-sira ang daan, no? Pasadong-pasado sa akin yung suspension. Komportable, kahit long drive hindi ka mamumroblema sa suspension dahil komportable talaga siya. Ang steering naman, pag umaandar kang kagaya nitong dire-diretso ka, katamtaman lang yung bigat niya, ayos lang. Pero pag low speeds, doon medyo mararamdaman mo may konting kunat siya. Pero okay lang, kayang-kaya naman. Mamaya, papatesting din natin kay Elaine. Mamaya para syempre iba yung yung babae. Pero sa akin kasi wala naman akong problema. Kayang-kaya ko naman. Sa braking, wala rin tayong problema kasi maganda yung modulation. May initial bite ka agad. Pag diniinan mo, dumidiin, di rin pumapako, okay lang. Ang makina, pag regular driving, kagaya ng ginagawa natin ngayon, tahimik. Masarap dito sa loob, komportable, madaling gamitin. Ngayon, 2 kaming nakasakay. So, responsive yung makina, okay naman, kayang-kaya, walang problema kahit medyo paahon tayo. So, 1.3 liter lang to. Pero, pagka kasi puno itong sasakyan na to, medyo dun mo mararamdaman yung lalo na pagpaahon yung kalsada, medyo mararamdaman mo na bumibigat talaga. So dun mo lang mapapansin yung 1.3 na motor niya. Pero sa regular driving, 2 tao yung nakasakay or 3, wala namang problema. Pag puno lang talaga, tas may mga gamit, yun, dun mo lang mararamdaman yung 1.3 nga pala to. Try natin ngayon yung manual mode. So nasa manual mode na ako, 3rd gear, nasa mga 3,000 RPM. Sagad ko lang. Ang bilis ng niya, yung feeling na nag-shift kasi syempre CVT to no. Mabilis yung shifting niya. Yan, meron kang nararamdaman na engine braking. Mabilis din, ayan, ay 2nd gear ko.
O yun o. Ramdam mo kaagad yung engine braking. Okay, maganda rin. So kung gusto mong maglaro-laro din ng manual, pwede rin to. At saka kung kunwari may mga pupuntahan kang mga bundok, may mga uphill, so kaya mong gawin dito yung manual mode. Ang wala lang dito sa Vios, sa ibang mga automatic kasi meron siyang S mode or B mode. Yun kasi yung mga pang uphill or downhill na mode. Dahil nga meron namang manual mode, so kung kailangan mo ng engine braking, edi mag manual mode ka na lang. CVT rin nga pala to, kaya pag ginagamit mo talaga siya ng mga regular driving lang, syempre walang shifting, komportable, wala kang nararamdaman, parang tuloy-tuloy lang yung kotse, ganun. Merong mga iba talaga kasi na ayaw nila ng CVT kasi natatakot sila, baka daw masira kagad, ganyan. Pero so far kasi, meron naman din kaming na-try na CVT, yung sa pinsan ko nga, luma yun. Wala namang problema sa CVT, hindi naman nasira yung ibang brand niya lang yun, pero hindi naman nasira. Actually sa amin niya, mas madalas masira yung manual kasi pinapalitan yun ng mga clutch. Yung automatic kasi, usually hindi naman siya nasusunugan ng clutch kasi nga automatic naman siya. Ngayon tapos na ako mag-test drive. Tignan naman natin kung anong masasabi ni Elaine. Let's go! Game, ako na! Ngayon ang una naman nating itry yung turning radius. Yun. So 2.5. Mga 2.65. Ayaw pang magpatawad eh. 2.65 sa kanya. Sa akin more or less, sabi mo na yung round off ko, 2.5. 2.5 lanes ang U-turn niya. Hindi masyadong malaki pero hindi rin maliit. Ayos lang. Napansin mo yung steering wheel nung yan, yung low speed na turn. Oo, napansin ko rin yung steering wheel. Yun nga, may konting heft. Pero hindi, carry naman eh. Carry naman siya. May konti lang bigat pero carry naman. Nung nung nag-U-turn ako, doon siya mas mabigat. Pero pag yung ganito na umaandar na yung sasakyan, magaan-gaan na rin naman. Gumagaan. Ganda ng suspension sa hubs. Ang aircon din ito in fairness. Ang lakas, kahit naka fan speed 1 lang kami, naninigas na yung mga daliri ko sa kamay. Malamig yung aircon. Nakatutok sa kamay may aircon eh. Oh, pero hindi malamig. Kasi alam mo yun, may ibang aircon na kahit nakatutok kasi sa'yo, hindi naman maninigas yung mga daliri mo eh. Ito malakas eh, kasi sabi ko, ba't ganun? Nahihirapan na yung bumuka yung mga daliri ko. Ay, nako, lamig. With regards to visibility, naku, madali lang makakita dito sa sasakyan na to. Kita mo na agad lahat. Kaya naman, hindi ka masyadong mahihirapan tumingin sa gilid at saka sa unahan. Madali lang. Kahit na medyo mataas yung dashboard, kasi mababa naman yung sasakyan, kaya yung unahan, kita mo pa rin. Yung mga side mirrors din, tamang-tama lang yung laki at saka yung magnification. Kitang-kita mo yung mga sasakyan sa paligid at saka kung may mga motor, may mga nagbabike, makikita mo rin sila. In fairness din sa radyo maganda yung tunog, lalo na pag naka-Bluetooth. Nako, iba, maganda rin talaga. At saka kahit naka-FM, okay na rin yung tunog eh. May bass na rin siya, okay. Mas maganda lang talaga pag syempre naka-Bluetooth ka. Pero yung radyo, okay na nga. At saka mayroon pa tong Android Auto pa. Oo, partida, may Android Auto rin pala to. Yun kasi yung mga ibang sinasabi nila, pagka Toyota daw, kulang-kulang sa specs. Pero ngayon, ito, entry level, pero may Android Auto. O, saan ka pa? Kami naman, puro Android kami, kaya okay din sa amin. Makakonekta mo rin dito yung iPad, di ba? Apple ka man o Android ka man, pwede. Entry level yun Bagay na bagay talagang i-drive tong Vios dito sa mga kalsada na katulad sa amin. Kasi dito, hindi naman mabilis talaga yung mga sasakyan. Easy-easy lang yung mga takbo. Tapos, dito kasi syempre may mga nakaparada sa mga gilid-gilid. Ang dali-dali lang nitong isingit-singit, lalo na kahit puno yung kalsada.
Ang Toyota Vios 1.3 XE CVT ay nagkakahalaga ng 753,000 pesos. Ang warranty nito ay 5 years or 150,000 kilometers whichever comes first. Ito naman ang safety and security features. Dito na tayo sa segment na The Good And the Bad. Unang bad para sa akin, meron siyang konting heft or bigat sa manibela pag low speeds. Napansin din namin dito na pag puno yung sasakyan, mas ramdam mo yung bigat din ng sasakyan pag minamaneho mo. Wala rin tong reverse camera pero madali lang naman tansyahin tong sasakyan na to. Pag gamit mo yung rear view mirror at saka yung mga side mirror, matatansya mo na rin naman pag aatras ka. At dahil sikat tong sasakyan na to, i-expect mo na marami kang kamukha sa kalsada. Unang good naman para sa akin, napaka-komportable at tahimik sumakay. Nakadagdag pa dito dahil naka-CVT siya, walang shift siya, kaya parang tuloy-tuloy ka lang, talagang komportable talaga. At dahil maliit lang tong sasakyan na to, madali lang siyang i-drive, madali lang siyang tansyahin. Gustong-gusto ko rin ng aircon dahil hindi ako pinagpapawisan, napakalamig ng aircon. Maganda rin yung tunog ng radyo, pwedeng pang Android, pwedeng pang Apple. At dahil sikat nga itong sasakyan na to, sigurado ka rin maraming pyesa, hindi ka maghahanap dahil marami kang pagpipilian. Easy maintenance din siya kasi basic lang yung parts. Yung itsura din kasi ang laki ng ginanda niya dun sa previous version. Ito, type na type ko na yung itsura. Ito pa ang isa na tiyak ako na magugustuhan nyo rin, matipid to sa gas. At dahil Toyota, syempre, sure ka rin na pang matagalan. Ang verdict ko dito, kung kailangan nyo ng pang everyday na sasakyan na matipid, komportable, madaling dalahin, magandang option to talaga para sa inyo. Idagdag ko lang sa inyo na dahil nga Toyota, easy maintenance at kung hanap mo talaga forever, ito malapit-lapit na sa forever car. Maraming salamat po sa panonood. Sana nag-enjoy po kayo at may natutunan kayo sa video namin. Next video na! Full tank ate. Full tank po, premium. Apo. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.